Gagawa naman po tayo ng ube cheese pandesal. Let's bake it! For this recipe, gagamit tayo ng 6 cups of bread flour, half cup white sugar, 1.5 cup of water. Maglalagay rin tayo ng 30 grams of ube powder. And mag-add din tayo ng 1 piece of egg and 1 piece of egg yolk. And mag-add tayo ng half tablespoon of instant dry yeast. And mag-add tayo ng 1/4 cup of butter. Then, imimix natin to gamit ang stand mixer. Pero kung wala kayong stand mixer, pwede rin naman i-manual. Then, mag-set lang tayo ng timer for 12 minutes. Then, balikan natin siya. Then, ayan, after 12 minutes, mapapansin nyo, smooth na yung dough natin. Pwede na tayo mag-stop sa pag-mix. Ayan, malalaman nyo rin pala kung ready na yung dough nyo kapag, ayan, kumuha na kayo ng maliit na parte. Tapos, ayan, medyo i-stretch nyo. Kapag hindi naman siya napunit, ibig sabihin, okay na yung ating dough. Na-mix na talaga siya mabuti. Then, just form it into a bowl. Tapos, i-grease lang natin yung pinaka-bowl bago natin ilagay yung dough. Ayan. Tapos, i-cover lang natin siya ng cling wrap para hindi ma-dry yung ating pinaka-dough. Then, set aside lang natin siya sa room temperature. Then, hintay lang natin mag-double yung size niya. Mga 1 to 2 hours. Balikan natin. And ayan, after 1 hour, nag-double na yung size ng ating dough. Ayan, i-deflate lang muna natin para ma-release yung mga na-trap na bubbles. Tapos, hahatiin natin to by 50 grams. For this recipe, nakagawa tayo ng 24 pieces na 50 grams of pandesal. For the fillings, gagamit tayo ng cheese and ube jam. Ayan. For the cheese, ayan, hiniwa ko lang siya ng pa-square. Then, ang technique naman sa paglalagay ng filling sa loob, ayan, i-flat muna natin. Tapos, yung sa labas, yung mas smooth na part. Then, ilagay natin yung isang pirasong cheese and yung pinaka-ube jam natin. Tapos, i-close lang natin yung pinaka-ilalim niya. Tapos, ayan, i-close natin mabuti hanggat sa wala ka nang makitang butas. Kailangan nakasil siya mabuti para hindi lalabas yung pinaka-fillings natin. Then, after naman natin maglagay ng fillings, i-coat naman natin siya ng breadcrumbs. Then, nilagyan ko lang siya ng cling wrap sa ibabaw para habang iniintay natin mag-double yung size niya, hindi madadry yung pinaka-dough natin. Hintayin lang natin siya mag-double ng size, mga 1 hour. Tapos, saka tayo magbe-bake. Dito ko para nire-rest yung mga dough ko. Ito pala yung dati kong oven, kaso nasira na siya. Hindi ko na rin pinagawa kasi mahal magpagawa. Ayan, ginawa ko na lang siyang paalsahan ng mga tinapay. And nag-preheat na rin ako ng oven ng 160 degrees Celsius. And may nag-request pala sa akin na subukan ko naman daw mag-bake ng 2 layers. Kaya ito, nung nag-bake ako, ginawa kong 2 layers. Tingnan natin kung ano yung magiging result. After 12 minutes, chinek ko ulit. Tapos napansin ko na, luto na yun sa ibabaw na layer, pero yung nasa baba, hindi pa naluto. Kaya ginawa ko, ayan, tinanggal ko na yung first layer, tapos nilipat ko sa gitna yung second layer. Kaya binake ko pa siya ng mga 10 minutes. So, for this oven, hindi siya advisable na mag 2 layers. Kasi hindi naluluto lahat. Pang 1 layer lang talaga siya. Pero pag convectional oven, ganito talaga ata. Kasi before, meron din ako mas malaki Hanabishi 90 liters. Nag-try din ako mag-bake ng 2 layers na pandesal. Pero napansin ko rin na mas nauna naluto yung sa first layer niya. Tapos yung sa second layer niya, hindi pa masyadong luto. Ito yung gamit kong oven dati. Pero ayan, nasira na. Hindi na siya umiinit. Ayan, ginagawa ko na lang din siyang palamigan. And ito na po ang ating ube cheese pandesal.
Let's eat! Let's try it po!